Ngayon mga kababayan, pumunta po tayo dito po kay Mary Grace Piatos, mga bossing, no? Sinasabi nga po, saan ba yun? Sinasabi nga po, ay hindi, meron pang isang natitira. Doon sa 18 Marites, bago tayo dumiretso sa Mary Grace Piatos, ito At sa ating mga mukhang talagang meron na pong babaliktad, mga kababayan. Ano? Siguro, sabi ng mga DDS, ay nako, para sa ganun, masira natin yung mga sinasabi ni Antonio Trillanes na may babaliktad. Gumawa tayo ng text message. Kunyari, may 5 million siya, may 5 million din yung ibibigay sa kanya. Binabayaran yung 18 Marites. Ulitin ko mga DDS yung mga superhero ninyo na 18 Marites, hindi na kinakailangan bayaran pa yan. Hindi na kinakailangan bigyan pa ng pera yan. Di ba? Bakit? Sandamakmak na yung mga kasinungalingang ginagawa niyan sama si De Lima daw, biglang hindi. Sama daw si Loren Legarda, biglang hindi. Sama si Kiko Pangilinan, biglang hindi. Anak ng putik na yan. Yung iba dyan, nakukonsensya siguro. Yung iba dyan, halata nila na maiiwan sila sa ere. Yung iba dyan, ramdam na nila na walang itutulong sa kanila. O kaya nasasabi na may mga babaliktad na din. Baka nakikipag-usap na at nakikipag-tulungan na, sir, nabayaran lang kami. 300 pa nga lang ibinayad daw. Di umano. Sabi, di ba? Pakinggan natin kung sino yung babaliktad. Ang hapon po, Sentry. Good afternoon. magandang hapon sa inyo, Sandro at kay Miss Maan at sa ating mga listeners. Sentry, yun nga, bakit may bagong kaso na naman? Hindi ba po ba enough yung mga nauna ninyong isinampang kaso? Alam niyo po, habang Yung kinasuhan na naman. Saka maganda makasuhan ni Trillanes din yung mga vlogger na nagpapakalat ng text message niya, na ang sinasabi ay babayaran ng 5 milyon yung 18 Marites para lang bumaliktad. Hindi naman daw totoo. patuloy silang nagpapagamit dun sa mga political handlers nila, bagong kaso yon. Kasi ganun po ang cyber libel Sabi ni Troy Bello, may video ata yan, Boss Mark, na isa sa 18 Marites na babaliktad na. Ay, ganoon? Naku, hindi namin alam yan Mukhang late kami. Sana makita at madaanan ng Team MR para maipakita natin dito mga kababayan. Yung video na sinasabi ni Troy Bello na video ng 18 Marites o isa sa 18 Marites na babaliktad. every occasion na sinasabi nila yon would be another count ng cyber libel. Kahit iisa lang, Senator, ang sinasabi. Basta't ibang okasyon. Hindi lang yon, iba yung sinasabi. Ayaw nga pala. every occasion. Kaya nga yun mismo yung sinabi nila ngayon, ebidensya laban sa kanila based dun sa mga una nilang sinabi. Kasi gano'n yun Oo. Para magtanda. Kasi kung ano man yung Dali lang, biglang pumukaw sa attention ko to sinasabi ni Legazpi 1957 Manawagan taong bayan na maging Prime Minister si PBBM. God's help, amen. Naku, magagalit ang mga DDS niyan. Magagalit ang mga DDS niyan. Pero who knows? Baka talagang madami ang sumuporta diyan dahil po ang mga kakamping kahit papaano nakikita nila kung paano linisin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas, no? pinangako sa kanila rito o binigay sa kanila, tignan natin kung katumbas yan ng perwisyong kakaharapin nila. Hindi kasi pwede yung ganon. Ganon lang po yan. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Kung ang pangako 5 milyon, ilan na po ang naghabla sa kanila? Kay Trillanes pa lang, ayan, narinig nyo. Ilan na yung mga ikinaso at may bagong ikakaso na naman. Kung 5 milyon, yung di umanong ipinangako sa kanila, hindi sasapat ho yun. Tapos, mabebembang asawa mo pag nakulong ka. Mabebembang ka din sa loob pag nakulong ka. Ghouls,
Di ba? Kaya yung iba dyan, kinakabahan at natatakot na din ho. Pero yung executive, ano ba yun, yung privilege na sinasabi, pwede ba nilang gamitin yun, Senator? Ay, si Ma'am Suzuki nandiyan na. Oh. Hello, Pogi Mark. Miss you. We miss you din po, ma'am. Hindi po, kasi nung June 3, o the day before nag-conduct sila ng pseudo committee hearing, pinalitan na si Cayetano as Senate President, pinalitan na rin si Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman. Kaya nung time na nag-conduct sila, wala na silang personality. In fact, pati mismo yung Blue Ribbon Committee staff na nagre-record doon, Wala na. wala doon sa ano. So, nangyari dito, parang press conference lang yun. Then with that, strip sila ng parliamentary immunity nila. Tingin ko natakot din kasi si ano doon. Si Rodante Marcoleta. Kinabahan din si Rodante Marcoleta doon. No? Sabi ba naman ni Tulpo, pagka nag-hearing kayo, ipapa-arresto ko kayo, ipapakalaboso mga kababayan eh. Kaya ang ginawa nila, di ba, hindi daw sa loob ng Senado yung Blue Ribbon Committee. Ma'am Neng Gigi, shout out po sa inyo. Sa labas. Oh. Tapos una nga tinanggihan pa sila nung may-ari nung kung saan mang lugar 'yon. Tapos di kalaunan pinapasok sila. Oh, di ba? Mga kababayan, natakot, kinabahan. Kaya hindi itinuloy yung binabalak nilang Blue Ribbon Committee at iniba yung lokasyon. Para nga naman, hindi naman po sa Senado ginawa yun eh. Pero ibang klase si Defensor ho doon. Isang araw, naging pang 25 senador si Mike Defensor sa araw na iyon. Biruin mo ba naman, siya yung nananawagan, siya yung nagsasabi kung tuloy o hindi yung Blue Ribbon Committee. So parang rogue hearing na to, Senator, no? Okay, illegal Ganun na po. yun. Oo. So, So, lahat ng rogue pinatawag doon, pwedeng kasuhan ng cyber libel. Yes. Oo. Opo, ganun Di ba wala din si Marcoleta doon, hindi din sumipot? nga po yun. Senador Oo. man o hindi. Yes. Kasama na, kaya nga doon sa final ko kanina, kasama si Marcoleta at saka si Cayetano. Oo. Kasi hindi pwedeng ganun. Actually, itong mga ginagawa nila na yon, yung rogue committee hearing na yon, plus yung ginawa nila doon sa EDSA Mandaluyong, sa Events Place, may mga destabilization component yun. Kasi may mga kaakibat na mobilization ng mga tao, panawagan. Kaya, it was meant to agitate the general public, hoping sila na mag-create ito ng outrage para people will start pouring out into the streets. Pero wala naman kadating-dating eh. Kasi nga, Sino kaya dito sa Maleta Boys yung babalik tayo, no? gagawa sila ng mga kwento, sana magaling sila mag-memorize. Kasi nagkabuhol-buhol na eh. Diba? Sasabihin dito, next, wala pala. Ngayon, dun sa akin, ang sinabi, noong una, $2 million yung binigay ko. Ngayon, lumalabas, $6 million na. Iba-iba nga ho. Mahihiya yung Palsus Unos, Palsus Omnibus, mga kababayan. Sa dami ng mali nitong 18 marites. Sino po ang naniniwala dyan? Ganun pa din po. Mga DDS pa din po, mga kababayan. No? Hanggang ngayon, sasabihin nila, tao lang naman yan nagkakamali. Wala na po kasi. Talagang ipit na sila. Wala na, tapos na ho, mga kababayan. Kaya kung ano-ano na lang yung ipinapain nila na mga ganitong mga tao na kumakagat doon sa mga pangako na mga pera, financial. Kasi nga, merong nananatili na mga uto-uto na mga DDS sa kanila. Kasi 6 na maleta daw eh. Paano yun? Ano ba talaga? Di ba? Ano lang, ang problema hindi alam nitong 18 na ito, yung pinasukan nila. Aha. Akala nila na parang social media engagements lang yan na pinupuri sila, binobola sila ng mga DDS. Pero yung mga yan, sa korte, wala yung mga yan.
Kahit na ilang engagements ang ibigay sa inyo dyan, ilang papuri ibigay sa inyo dyan, pero sa korte kayo lang. Ngayon, yun na yung opportunity. Nakatingin ko, lalo na sa korte, mga kababayan, hindi na yung puro baligod ang magsasalita doon. Di ba? Kasi nakikita natin, kapag kasi Marcoleta, yung sinasabi niya, Blue Ribbon Committee niya, puro si baligod ang nagsasalita eh. Kung manonood po kayo, alam ko naman, karamihan sa atin laging nakatutok sa Senado at sa Kongreso na mga hearing. Pag nakita niyo po yung mga hearing doon, mga kababayan, dapat yung 18 marites, yung nando sa harap, sila yung nagkukwento at nagsasalaysay, at si Baligod, nasa likod lang yun. Hindi, kay Rodante Marcoleta, nasa harapan si Baligod, nasa likod yung 18 marites. Di ba? Oh. Mali. Halata na iginagayad lang nila yung mga yon para masira ang kredibilidad ng mga taong nagsusulong ng impeachment. Yun naman din po, tingnan nyo, sila Trillanes. Kung sino po yung mga tao na nagsusulong ng impeachment, yun daw po yung mga nakakatanggap o mayroong maleta. Saan ka maniniwala nun? O pati ICC, damay. Tumatanggap daw ng 2 milyon galing daw po dito kay Senador Antonio Trillanes. So nakikita ko po dyan, malamang talagang meron ng mga bumibigay, meron ng kinakabahan at napagtatanto na po nila na mali yung pinasok nila at maiiwan sila sa ere pag nagkataon ho.